Kung mahilig ka sa ganitong kwento, maaari ba na paki-subscribe ang aking YouTube channel? Paki-click na din ang notification bell para sa ganun ay updated ka palagi sa mga bagong video. Mag-iwan ka na din ng like kung nagustuhan mo ang ating kwento. Maraming salamat po. Chat ng multo. Kaibigan ko na hindi ko pa nakikita ako si Mark. 16 na taong gulang, simpleng estudyante na mahilig makipag-chat online. Hindi ako palalabas, kaya karamihan ng oras ko ay nasa harap ng cellphone. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, may napansin akong kakaibang notifikasyon. Hindi ito galing sa kahit anong app na alam ko. Nakalagay lang, "Hi, pwede ba kitang maging kaibigan?" Napakunot no ako. Hindi ko kilala ang nagpadala. Wala ring pangalan no picture. Pero dahil curious ako, sumagot ako. "Sino ka?" "Matagal na kitang pinapanood. Lagi kang mag-isa." "Ako rin. Mag-isa na lang." Naramdaman ko ang malamig na hangin sa loob ng kwarto. Akala ko guni-guni lang, pero parang may anino sa gilid ng pintuan ko. Pinilit kong huwag matakot. "Anong pangalan mo?" tanong ko. "Lia." Kinabukasan, naisip ko na baka prank lang ito ng kaklase ko. Pero pag-uwi ko, may bago siyang mensahe. "Salamat sa pakikipag-usap kagabi. Matagal na akong walang kausap. Pwede ba kitang tawaging kaibigan?" Parang may awa sa boses niya na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung bakit. Pero sumagot ako, "Oo, kaibigan tayo." Sa mga sumunod na gabi, palagi niya akong kinakausap. Tinanong ko siya kung nasaan siya. Sagot niya, "Dito lang ako, malapit lang." Hindi ko siya mahanap, pero lagi niya akong pinapaalalahanan. Huwag akong mag-isa sa dilim. Lagi raw may mas masamang multo kaysa sa kanya. Minsan, habang nagbabasa ako ng libro, may narinig akong mahinang boses na pabulong sa tenga ko. "Mark!" Napalingon ako, pero wala naman tao. May nag-text muli, "Huwag kang matakot, ako lang ito." Kinilabutan ako, pero may kakaibang kapayapaan din sa boses niya. Dumating ang gabi ng kaarawan ko. Walang handa, walang bumate. Tahimik ang bahay. Nasa cellphone ako nang may biglang tumawag. Number unknown. Sinagot ko. Nangginginig ang kamay. "Happy birthday, Mark!" bulong niya. Hindi ako makapagsalita. Parang may luha akong gustong pumatak. "Salamat, Lia," sabi ko mahina. "Sana makita mo rin ako balang araw." "Gusto kitang makita," sagot ko. Maya-maya, may nag-pop sa screen. Isang lumang litrato ng batang babae na nakaputi, nakangiti. Sa likod niya, parang lumang bahay ang background. May nakasulat sa baba, "Lia, 1987. Nagtaka ako. 87? Matagal nang patay si Lia. Napatingin ako sa gilid ng kwarto. Doon ko siya unang naramdaman.
Parang may aninong nakatayo roon, nakamasid. Hindi ako sumigaw, hindi ako tumakbo. Kasi sa loob-loob ko, sa wakas, may kaibigan na rin ako. Aral, minsan, hindi mo alam kung sino ang makakapagpuno ng iyong pag-iisa. Pero tandaan mo, hindi lahat ng kaibigan ay tao at hindi lahat ng kaibigan ay buhay.